Eunice POV. Nababaliw na ba siya? Ang bilis naman niya. Naku Eunice, huwag ka maniwala dyan. Siguro pinagtitripan ka lang niya. Bulong sa akin ang kontrabida kong isip. Pero kahit kontrabida itong isipan ko, ay may point naman siya. Sino ba naman kasing taong magtatapat sa'yo kung noong nakaraan at kagabi ay nagbabangayan pa kayo? Akala talaga siguro ng lalaking ito ay maniniwala ko sa kanya. Hindi, wala akong balak magjowa ng pulis. Sakang tanda mo na para sa akin. Kung tutuusin ay kuya na nga kita. Maghanap ka na lang ng ibang babae. Tuloy-tuloy na litanya ko habang hindi ko na mamalaya ng mga salitang lumalabas sa bibig ko. Tumingin ako sa kanya habang nagmamaneho siya. Hindi to umimik o sumagot man lang sa akin. Nakonsensya ako sa mga sinabi ko sa kanya. Diretso lang sa daan ang tingin niya. Ang seryoso ng gwapo niyang mukha. Sorry. Sorry sa mga nasabi ko. Pero sa tingin ko hindi ako nababagay sa'yo. Napakabata ko pa para sa'yo. Mahinang sabi ko sa kanya. Hindi pa rin ito sumagot sa akin. Tahimik lang ito hanggang sa nakarating kami sa university. Tinanggal kong seatbelt ko at bumaba na ako. Hindi ko magawang umalis na lang basta. Kaya sumilip ako sa kanya. Seryoso pa rin ang gwapo niyang mukha. Salamat sa paghatid kuya, sabi ko sa kanya. Bago ko isinara ang pinto ng kotse. Alam ko kahit hindi ko nakikita ay naiinis ito sa pagtawag ko sa kanya ng kuya. Pero nagiging magalang lang ako sa nakakatanda sa akin kahit na hinalikan niya ako. Good morning Eunice. Biglang lumitaw sa harapan ko si Mike. Ramdam ko na hindi pa rin umaalis si mamang pulis. Hindi ko alam pero bigla ko na lang naisip na kumapit sa braso ni Mike. Alam ko na nagulat ito sa ginawa ko. Pero need ko ng panindigan. Good morning din sa iyo Mike. Sorry need ko nang tong gawin. Binati ko siya at nagpaliwanag na rin ako sa kanya. May iniiwasan ka ba? Tanong niya sa akin. Oo, yung nasa loob ng kotse. Sorry talaga ha. Hingi ko ng paumanhin sa kanya dahil nahihiya ako. Okay lang, sagot niya sa akin sabay akbay sa balikat ko. Medyo nailang ako pero syempre dahil ginusto ko to, need kong pangatawanan. Naglakad kami papasok sa loob ng campus. Hindi na ako lumingon pa kahit na narinig kong malakas sa tunog ng busina niya. Dahil kung talagang seryoso siya sa akin ay gagawa siya ng paraan. Gusto ko pang tapusin ang pag-aaral ko. Ayaw kong biguin si ate, lalo ng sarili ko. Mag-isa na lang ako tindi habang buhay kailangan kong umasa kila ate. Buong araw ay naging busy kami. OJT na sa susunod na linggo. Doon ako papasok sa company ng daddy ni Ate Bea. Gusto sana ni Kuya Leroy na doon sa company nila ako papasok pero ayoko. Sobra-sobra ng mga ginagawa nila para sa akin at ayaw ko nang dagdagan pa. Beshi, nagpaalam ka na ba? Tanong sa akin ni Gemma. Mamaya pa ako magpapaalam Beshi. Nakalimutan ko kasi kagabi. Sagot ko sa kaibigan ko. Basta pumunta ka ha. Magtatampo ako kapag hindi ka pumunta. Paalala pa niya sa akin. Opo, pupunta po ako. Sabi ko sa kanya. Yay! Thank you Beshi! Masayang sambit nito sabay yakap sa akin. Beshi, hindi ako makahinga. Pabirong sabi ko sa kanya. Ay, sorry Beshi. Pero Beshi, totoo bang sismes? Tanong niya sa akin. Sismes? Nagtatakan tanong ko sa kanya. Tungkol sa inyo ni Mike, kayo na ba? Kasi kung oo, bagay na bagay kayong dalawa. Kinikilig na sabi nito. Magkaibigan lang kami, sagot ko sa kanya. Ang sweet niyo raw kanina? Dagdag pa ng kaibigan ko. Hindi ba pwedeng maging sweet ang magkaibigan? Tanong ko sa kanya. Hindi ba talaga kayo? Tanong niya ulit sa akin. Hindi. Hindi ko na natapos ang dapat kong sabihin dahil bigla ko nakita si Eman. Naglalakad ito. Ang gwapo niya sa suot niyang uniform. Ang daming estudyanteng kinikilig noong dumaan siya. Tumalikod ako bigla dahil dadaan na siya sa pwesto ko. Ang buong akala ko ay dumiretso ito pero, Miss, bigla ko itong narinig mula sa likuran ko. Beshi, tawag ka ni Sir. Mahinang sabi sa akin ni Gemma. Wala akong balak na harapin siya pero wala akong choice. Pagkaharap ko ay pakiramdam ko'y kami lang dalawang nandito. Shit, ang gwapo niya. Eunice, tumigil ka. Bakit mo ba siya pinupuri? Simula nang halikan ka niya, pinupuri mo na siya. Para na ako nasisiraan ng bait dahil nagtatalo ng nasa loob ko. Bakit po? Medyo pumiyok pa ako habang nagtatanong sa kanya. Pwede mo ba kami samahan sa dean's office? Tanong niya sa akin. Nagulat naman ako. Sa dami kasi ng mga estudyanteng nandito ay sa akin pa talaga siya nagtanong.
Pinipigilan ko sarili ko na wag mainis sa kanya. Sir, pwede po ba na yung kaibigan ko na lang? Sa'yo nga ako nagtanong pero ituturo mo ko sa iba? Okay, hindi bali na lang miss. Masungit na sabi niya sa akin. Nakangiti naman ang mga kasamahan nito. Alam ko na natatandaan nila ako. Sinamaan ko na lang sila ng tingin. Nakakainis siya, talagang sinungitan pa ako. Sira ulo talagang thunders na yun. Ikaw kasi mahinang sabi ng isa. Hindi ko sila pinansin na tinayaan ko lang sila. Di hanapin niya na lang. Sa dami naman kasi nang nandito ako pa yung kinausap niya. Tapos nang tinuro ko sa iba sinungitan pa ako. Di wow, talaga siya ha. Iniinis niya lang ako yata ng lalaking yun. Beshi, bakit mo naman ginanon si sir? Ang yummy hotdog may tummy pa naman niya. Natatawang sabi ni Gemma sa akin. Hayaan mo siya. Siya yung nagkulong sa akin. Pinagtitripan lang ako noon, sabi ko sa kaibigan ko at mabilis na naglakad papunta sa susunod naming klase. Talaga ba? Oh my God! Kung ako yun, gugustuhin ko na lang na makulong sa bisig niya. Sa kulungan pala. Pabiro pang sabi ni Gemma. Alam mo Beshi, wag na natin siyang pag-usapan. Nasisira lang ang araw ko. Sabi ko sa kaibigan ko. Ako Beshi, buo agad ang araw ko. Pwede bang sa akin na lang siya? Pabirong tanong niya sa akin. O sige, sa'yo na. Medyo labas sa ilong na sagot ko sa kaibigan ko. Tingin ko ikaw ang type niya. Natatawang sabi ng kaibigan ko. Hindi ko siya type. Ayoko sa matanda na. Mas gusto ko yung mas matanda sa akin ng 1 hanggang 3 taon. Sagot ko sa kaibigan ko pero nagtaka naman ako dahil parang nakakita ito ng multo. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko sa kaibigan ko pero ngumuso siya sa akin. Magsalita ka nga ba? Nakakadalo ka na ngayong araw. Nalaki ang mga mata ko dahil bigla na lang nag-gets ang inunguso ng kaibigan ko. Nasa likuran ko na naman pala to. Gemma, tayo na nga. Masisira lang lalong araw ko sa mga thunders sa paligid. Sabi ko sa kaibigan ko habang nagpapasaring kay mamang pulis. Gusto ko lang siyang inisin kaya nagsabi ako ng thunders. Short for matanda. Humanda ka sa akin. Rinig kong sabi niya. Pero hindi ko nalang pinansin. Hinila ko na lang ang kaibigan ko at mabilis kaming pumasok sa room namin. Beshi, nangangami pag-ibig. Pangasar pa sa akin na kaibigan ko. Tigilan mo ko, Gemma. Saway ko sa kaibigan ko pero natutuwa pa yata to sa akin. Last subject na namin ito kaya maaga akong makakauwi ngayon. Saktong 4:00 ay labasan na namin. Nakita ko na nandito pa rin ang patrol car nila. Hindi pa pala sila umaalis. Nagabang na ako ng jeep at mabilis na umuwi. Ate, magpapaalam po sana ako. Tungkol saan? Tanong sa akin ni Ate Micaela. Birthday po kasi ni Gemma ate, niyaya niya akong pumunta sa bar. Sige, mag-iingat ka. Malaki ka na alam ko na kaya mo ng sarili mo. Sabi sa akin ni ate. Salamat po ate, mag-iingat po ako. Ngumiti lang si ate sa akin, nagbihis na ako para pumunta sa bar. 7:00 na kaya sakto lang ang dating ko doon. At kagaya nung nakaraan ay sinalubong ako ng malakas na tugtugin at nagsasayawan ng mga tao. Mabilis kong nakita ang kaibigan ko kasama niyang iba naming kaklase. Wow, thank you Beshi, I love you! Lasing na sabi sa akin ni Gemma. Maaga pa pero lasing na ito. Ako naman, nagsimula na ring uminom. Naninibago ako sa lasa ng alak pero kalaunan ay nasanay na ako. Nakaramdam na rin ako ng pagkahilo. Naglakad ako papunta sa gitna. Sumabay ako sa mga taong nagsasayawan. Hindi ako ganun kagaling sumayaw pero marunong naman ako. May humawak sa bewang ko, tinayaan ko lang ito. Hinayaan ko sarili kong sumayaw habang hawak niya ang bewang ko. Nang humarap ako'y kagad niyang sinakop ang labi ko. Kahit na hindi ako ganun kagaling ay sinabayan ko to. Napabalikwas ako ng bangon. Napahawak ako bigla sa ulo ko. Sobrang sakit ng ulo ko ngayon. Eto na yatang sinasabi nilang hangover. Napansin ko na nasa ibang lugar ako. Nasaan ako? Oh my God! Napasigaw ako ng silipin ko sarili ko. Oh my God! Bakit wala akong damit? Nasaan ako? Nagulat ako dahil tanging panloob lang ng meron ako. Nasa hindi ako pamilyar na silid. Kaagad na binundol ng kaba ang dibdib ko. Unti-unting bumalik ang lahat sa akin. Ang ginawa ko kagabi. Shit, nakipaghalikan ako kagabi sa stranger. Pinakiramdaman kong sarili ko. Maliban sa ulo ko'y wala na akong ibang maramdaman. Sa tingin ko'y safe pa naman ang bataan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang lalaking kilalang kilala ko. Napalunok ako dahil topless ito at litaw na litaw ang hubog ng katawan niya. Shit, ang yummy niya. Tama nga si Gemma, yummy hotdog may tummy siya. Abs pa lang busog ka na kaagad. Eunice, tumigil ka, saway ko sa sarili ko.
Bakit ako nandito? Kaninong bahay to? Tanong ko kay mamang pulis. Nasa kondo kita at nasa kama ko. Inuwi kita dahil lasing na lasing ka kagabi. Hindi rin kita pwedeng iuwi sa bahay niyo. Pero ang totoo niyan, iuwi naman kita, ayaw mo lang. Sagot niya sa akin. Bakit wala akong damit? Nainis na tanong ko sa kanya. Hindi mo ba naalala yung ginawa mo kagabi? Pasalamat ka at gentleman ako sa'yo. Tanong niya sa akin sabay ngiti na nakakaloko. Anong ginawa ko kagabi? Baka ikaw yung may ginawa? Nalaki ang mga mata ko nang maalala kong ginawa ko sa kanya kagabi. Sa sobrang hiya ko'y nagtalukbong ako ng kumot. Narinig ko naman na tumawa ito. Nakakainis naman dahil ako pang nagyaya sa kanya. Nakakahiya talaga. Buwisit, ibang epekto sa akin ng alak. Kailangan ko itong pangatawanan, ngayon pa ba ako mahihiya sa kanya? Inalis kong kumot sa katawan ko. Kaya nakita ko natigilan ito't natulala sa akin, napangiti naman ako. Kuya, saan bang banyo mo? Doon ba? Tanong ko sa kanya. Kuya, natulala ka na dyan? Sexy ba ako? Tanong ko pa sa kanya na may kasamang pang-aasar. Pero nakatulala pa rin ito kaya dumaan ako sa tabi niya, sabay kurot sa pisngi nito. Ang bibig, pakisara, utos ko sa kanya. Nakakatawa lang dahil parang ngayon lang ito nakakita ng babaeng nakabra at panty. O baka ngayon lang ito nakakita ng babaeng sexy. Ako nang pumuri sa sarili ko dahil wala namang gagawa nun para sa akin. Naligo ako at paglabas ko'y binalot kong katawan ko ng towel. Paglabas ko'y nakasuot na ito ng uniform niya. Nakita kong tumingin ito sa akin, mas okay na sabihin sa katawan ko. Pero kaagad din itong umiwas ng tingin. Pwede ba akong humiram ng t-shirt mo? Tanong ko sa kanya. Tumayo naman ito't kumuha sa closet niya. Ihahatid na muna kita sa bahay niyo bago ako pumasok sa trabaho. Sabi niya sa akin. Kaya ko umuwing mag-isa, sabi ko sa kanya. Ihahatid kita. Sabi niya sa akin at pumantay pato sa akin. Sobrang lapit ng mukha namin, nakadikit ng tungki ng ilong niya sa tungki ng ilong ko. Ang ganda mo, sabi niya sa akin. Alam ko, mayabang na sabi ko sa kanya. Narinig ko naman itong tumawa. Lumabas ka na, magbibihis ako, pagtataboy ko sa kanya. Okay, hintayin kita sa kusina. Aniya sa akin bago lumabas sa kanyang silid. Sinuot ko naman ang pantalon ko pagkatapos ay ang t-shirt niya. Malaki ito sa akin pero ayos lang dahil komportable at sobrang bango nito. Lumabas na ako sa silid niya. Namangha ako sa ganda ng kondo niya dahil malinis at nalalaman mo na mayaman ang nakatira. Naglakad ako papunta sa tingin ko'y kusina niya. Nakita ko itong naghahain ng pagkain. Ngumiti ito sa akin pero hindi ako ngumiti pabalik. Hindi niya alam kung gaano ko nilalabanan ang kahihiyan na ginawa ko kagabi. Para ako nakawala sa kulungan ko kahit na hindi naman ako nakakulong. Mabuti na lang at dumating itong lalaking ito dahil kung hindi baka nakuha na sa akin ng ibang lalaki ang bataan ko. Kayamanan ko pa naman ito at ibibigay ko lang sa magiging asawa ko. Narinig kong nagring ang phone ko. Si Ate Micaela palang tumatawag. Tumingin sa akin si Eman. Hello po ate, pauwi na po ako. Eunice, pwede mo bang ibili ang ate Cindy mo ng pregnancy test? Tanong sa akin ni ate. Sige po ate, sagot ko kay ate. Ibinaba na ni ate ang tawag. Hindi na ako sasabay sa iyo, pagbigay alam ko kay Eman. Uy, kailangan ko kasing ibili si ate Cindy ng PT, sagot ko sa kanya. Okay, kumain ka na muna dahil hapon na. Hindi ka pa kumakain kanina. Aniya sa akin. Umupo na lang ako at hindi na tumanggi pa sa kanya. Katunayan ay nagugutom na rin talaga ako. Habang kumakain ako ay nakatingin lang ito sa akin. Hindi ka ba kakain? Hindi ko mapigilang hindi siya tanungin. Busog pa ako, sagot niya sa akin. Dapat kumain ka, hindi ka pwedeng magutom. Paano mo mahuhuling mga kriminal sa paligid kung wala kang lakas? Ngumiti ito sa akin kaya natigilan ako. Saka ko naman na-realize ko ano yung mga sinabi ko sa kanya. Kaya palang lawak ng ngiti niya. Iniisip niya siguro na concern ako sa kanya. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Walang ibig sabihin yun, paliwanag ko sa kanya. Bawal na bang ngumiti ngayon? Tanong niya sa akin habang malawak pa rin ang ngiti sa labi. Tigilan mo ko, akala mo siguro nakalimutan ko na yung pagsusungit mo sa akin nung hinuli mo ko. Tapos ngayon ang bait mo sa akin. Ang matandang to, naiinis na sabi ko sa kanya. Alam mo hindi na ako natutuwa sa mga lumalabas dyan sa bibig mo. Huwag mong hintayin na palagi ko yung selyuhan. Pagbabanta niya sa akin. Ewan ko sa'yo. Sige na, aalis na ako. Ikaw na magligpit at maghugas niyan. Kaya mo na yan, di ba kuya? Sabi ko sa kanya bago ako lumabas sa unit niya. Mabilis akong bumabat para maghanap ng pharmacy. Bumili ako ng mga pregnancy test. Siguro buntis si Ate Cindy.
Bumalik ulit ako para ihatid na sa unit nila ate ang PT. Si Kuya Jake na rin ang naghatid sa akin pa uwi. Habang nasa biyahe ako pa uwi sa bahay, biglang umiilaw ang phone ko. Nang silipin ko'y nakita ko ang text message sa akin ng mamang pulis. Gusto ko mapangiti pero pinigilan ko sarili ko. Mamang pulis, ingat ka sa biyahe, iingatan pa kita. Huhulihin ko pang mailap mong puso. Tumigil ka nga dyan, hulihin mo na lang yung mga kriminal. Magnanakaw ka ba, love? FYI, paano ako naging magnanakaw? Saka tigilan mo nga ako sa pagtawag ng love. Kasi ninakaw mong puso ko. Namula ako sa naging sagot niya sa akin. Sira ulo talagang thunders na yun. Ang lakas magpakilig. Love, bakit hindi ka na nag-reply? Kinikilig ka ba? But feeling rin talaga siya ha? Hinayaan ko na lang at hindi na ako sumagot. Pero hindi ko inaasahan na tatawag siya bigla sa akin. I canceled his call. Pero sadyang makulit siya, kaya wala akong choice kung hindi sagutin na lang. Oo na lang dahil napipilitan lang talaga ako. Nakatingin kasi sa akin si Kuya Jake tuwing kinakancel ko. Hello, sagot ko sa tawag niya. Hello love, nakauwi ka na ba? Tanong niya sa akin. Hindi ako sumagot dahil nasa labas na pala ako ng subdivision namin. Maraming salamat sa paghatid Kuya Jake. Pasasalamat ko kay Kuya Jake. Ngumiti lang si Kuya bilang sagot. Naglakad na ako papasok sa loob ng subdivision. Hello, oo naglalakad na ako papasok sa subdivision. Sagot ko sa phone ko. Si Jake ba naghatid sa'yo? Oo, bakit? Nagulat na ako nang pinuto na niyang tawag. Bahala nga siya. Pero hindi rin ako mapakali dahil panay pa rin ang tingin ko sa phone ko. Nagbabaka sakali na nag-text siya pero wala pa rin. Ano kayong problema ng thunders na yun? Bahala nga siya. Sad ko sa sarili ko bago ko pumasok sa gate. Lumipas ang ilang araw at wala pa rin paramdam si mamang pulis. Lunes ngayon at simula na naman ang OJT ko. Nakakainis lang dahil para kung ako pang may naging kasalanan sa kanya. Eunice, umamin ka, namimiss mo ba siya? Tanong ko rin sa sarili ko. Eto ang tanong na hindi ko alam ang sagot. Palabas na ako ngayon sa Gomez Company. Bigla akong dumaan sa coffee shop dahil gusto kong bumili ng donuts. Habang hinihintay kong order ko ay tumingin ako sa tao sa paligid. Hindi ko inasahang makikita ko siya. Naka-uniform pa siya at may magandang ngiti sa labi. Naglalakad dito papunta sa isang table. Hindi ko inasahan na sasalubungin siya ng isang magandang babae. Humalik ito sa pisngi niya. Miss, okay na po yung order niyo. Tawag sa akin ng crew. Thank you. Sabi ko dito sabay kuha ng box ng donuts. Dumaan ako sa tabi niya pero hindi ko siya tinapunan ng tingin. Gabi na kaya nagabang na ako ng masasakyan. Huwag kang kumilos. Bulong sa akin ng isang lalaki habang may patalim na nakatutok sa bandang leeg ko. Kuya, ano kailangan mo? Nautal na tanong ko sa kanya. Hindi nila ako mahuli, sabi nito. Huwag kayong lumapit, tutuluyan ko to. Sigaw nitong lalaki sa mga pulis. Nakapikit ako pero nang idilat ko mga mata ko'y bumungad sa akin si Eman. Nakatutok sa lalaki ang baril niya. Seryoso ito't mukhang galit. Huwag mong idamay ang babaeng yan. Mamahalin pa ako niyan. Nalaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Sira ulo na ba siya? Kanina lang may kadate pa nga siya. Babaero talaga. Kuya, natatakot ako. Kunwaring tawag ko kay mamang pulis. Natuwa naman ako dahil biglang umasim ang mukha ng mga kasama niya. Marahil ay nagulat sila sa pagtawag ko kay Emma ng kuya. Chief, kuyang tawag sa'yo, sabi ng isa sa mga kasama niya. Tss, tumahimik ka dyan. Narinig kong saway niya sa mga tauhan niya. Sige, tudasin mo na yan. Hindi ko na pala yan mamahalin. Utos ng hinayupak na lalaki kay kuya. Sige kuya, patayin niyo na lang ako. Utos ko sa kriminal. Nakita ko pagkagulat sa mukha ng mga nandoon. Marahil hindi sila makapaniwala na inutusan ko pang nango-hostage sa akin. Mas gugustuhin ko pang matigok na kaysa iligtas ng thunders na yun. Sabi ko pa ulit sa lalaki, Tss, manahimik ka nga dyan, aanakan pa nga kita eh. Sigaw pa ulit ni mamang pulis. Visit siya, hindi man lang siya nahiya sa mga taong nasa paligid. Mukhang natutuwa pang mga ito sa banat ni mamang pulis. Naku kuya, tuluyan mo na ako, hindi ko naman kilala yung lalaki na yan eh. Ang pangit niya kaya. Sabi ko pa ulit na may kasamang panglalait. Pangit? Sabay-sabay na bulalas ng mga tao sa paligid. Napangiwi naman ako dahil ang lakas ng boses nila. Hindi ako magtataka kung bigla akong mag-trending sa internet. Masyadong bulgar itong thunders na ito. Alam ko na hindi sila sang-ayon sa sinabi ko. Gwapo naman kasi ito pero syempre, hindi ko siya pwedeng purihin dahil baka lumaki ang ulo niya at baka kalain niyang type ko pa siya. Siguro nagtataka na itong lalaki dahil nababangayan kami ni mamang pulis. Kuya, matagal pa ba?
Tanong ko sa lalaki. Ha? Nagtatakang tanong niya sa akin. Akala ko po ba tutuluyan niyo na ako? Gusto mo bang maging mamamatay tao? Kung mas okay na magnanakaw kayo kaysa mamamatay tao. Wala na akong pamilya magluluksa sa akin kung sakaling patayin niyo ko. Wala na akong mga magulang kaya okay lang kung tutuluyan niyo na ako. Pero hindi ka ba naaawa sa anak mo? Ibubuli sila sa school at ng mga tao sa paligid nila kapag nalamang nakapatay kayo. Pero kahit alin man kayo sa dalawa, mas okay pa rin na magbanat kayo ng buto. Para maging proud sa inyong anak nyo. Mahirap ang buhay, kaya wag mo na sanang hayaang mahirapan ka palalo at ang pamilya mo. Mahina akong sabi ko sa kanya. Unti-unting inalis ni kuya ang patalim na nasa bandang laeg ko. Nang tumingin ako kay mamang pulis at malamlam ang mga mata nito at nagtaka ako kung bakit umiiyak ang mga tao sa paligid. Kuya, bakit kayo umiiyak? Tanong ko dito dahil nagtataka ako. Nakakaiyak ang mga sinabi mo. Pasensya ka na kung nadami ka pa. Tama ka, may hirap ang buhay para pahirapan ko pang mga anak ko. Nagawa ko magnakaw dahil kailangan ng panganay ko ng pera. Manganganak kasi ang asawa niya at hindi kami tinatanggap kapag walang paunang bayad. Wala na ako ibang maisip na paraan kaya nagawa ko magnakaw. Pahayag sa akin ng lalaki. Ho, nasan na po sila ngayon? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Nasa labas ng ospital, sagot niya sa akin. Naku, puntahan po natin. Kawawa naman po ang bata. Hindi po pwedeng pigilan ang panganganak at baka may mangyayari po sa bata. Sabi ko kay kuya sabay hila sa kamay niya. Saan mo siya dadalhin? Hindi mo siya pwedeng tangahin na lang? Tanong sa akin ni Eman. Pwede ba manahimik ka dyan? Hindi siya tatakas. Pupuntahan lang namin ang anak niya. Manganganak ng asawa nito. Kung gusto mo, magtalaga ka na sasama sa amin para makasigurado ka na hindi siya tatakas. Mahabang litanya ko sa kanya. Ako na sasama sa'yo, presinta nito. Huwag na, iba na lang, sabi ko sa kanya. Pagtatalunan pa ba natin yan at excuse me miss, ako ang chief dito? Nainis na sabi niya sa akin. Eh di ikaw na. Pagtataray ko pa sa kanya tinawakan kong kamay ni kuya. Pero ang magaling na pulis ay hinawakan din ng kamay ko sabay hila papunta sa patrol car. Hinayaan ko na lang to. Mabilis kami pumunta sa ospital. Akmang magbabayad ako para sa bills na bigla na lang nagsabi ang cashier na bayad na daw. Sa Eman palang nagbayad, kaya nilapitan ko siya. Bakit ikaw nagbayad? Tanong ko sa kanya. Bawal ba? Masungit na tanong niya sa akin. Hindi ko siya pinansin at umupo ako para maghintay ng balita. Umupo ito sa tabi ko pero umusod ako dahil sobrang dikit niya sa akin. Sinamaan ko pa ito ng tingin. Pero ang magaling siniksik ako lalo. Pwede bang umusod ka doon? Ang luwag oh! Nainis ko sabi sa kanya. Sabay turo sa kabilang pwesto niya. Pero parang itong bingi hindi man lang ako sinusunod. Pakul pa siya habang nakaupo. Imbyer na ako sa pagmumukha niya. Lalo na't naalala ko mga sinabi niya kanina. Naiinis lang ako lalo. Ang kapal ng mukha niya eh. Naglalandi pa ito kanina sa coffee shop. Ang sama mong makatingin. Puna niya sa akin. Ano ba yung mga pinagsasabi mo doon kanina? Tanong ko sa kanya. Alin doon? Wala akong matandaan. Sagot niya sa akin. Tss, ang kapal mo. Naiinis na anas ko sa kanya. Baka ikaw, akala mo nakalimutan ko na yung mga sinabi mo kanina. Light na light ako masyado. Pinahiya mo pa ako. Dapat kitang singilin sa mga pagpapahiya mo sa akin. Sabi nito sa akin. Hindi ko siya pinansin, kunwari wala akong narinig. Psst, tawag niya sa akin pero hindi ko pa rin siya pinansin. Nagulat na lang ako dahil hinawakan niyang kamay ko at pinagsalikop niya ang mga kamay namin. Lumingon ako sa kanya pero yun ang mali kong desisyon na ginawa ko. Wrong move, eka nga nila. Dahil naglapat ang mga labi namin. Nakadilat lang ang mga mata ko dahil ito na naman kami. Miss, ay pasensya na. Bigla ko tong tinulak si Eman dahil narinig kong tinawag ako ni kuya. Mabilis akong tumayo at lumapit kay kuya kahit na nahihiya ako ay kumilos ako ng normal sa harapan nila. Kamusta po? Nakalabas na po bang baby? Tanong ko kay Kuya Rene. Oo, nakalabas na misis. Maraming salamat sa tulong mo. Ano palang pangalan mo? Eunice po. Mabuti naman po't maayos ang kalagayan nila. Masayang sabi ko. Okay lang ba kung Eunice din ang ibigay naming pangalan sa baby namin? Tanong ni kuya sa akin. Nakakahiya po. Pwede naman pong hindi. Mas maganda pa rin po kung yung mismong gusto ng mga magulang niya. Sagot ko kay Kuya Rene. Yun ang gusto nila. Nakangiting sabi niya sa akin. Kayo pong bahala. Si mamang pulis pong nagbayad ng bills. Hindi po ako. Pagbibigay alam ko sa kanila. Malaki ang utang na loob ko sa inyo, Chief. Maraming salamat, Eunice. Ngayon ay handa ko ng pagbayaran ng kasalanan ginawa ko. Malungkot na sabi nito.
Sumama na lang po kayo sa presinto para ayusin ang records nyo. Inatras na po ang reklamo laban sa inyo, sabi ni mamang pulis. Maraming salamat po, Chief. Ipagdadasal ko po na sagutin ka na ni Eunice. Nakangiting sabi ni Kuya Rene. Kahit wag na po kuya, pangit naman po ako sa paningin niya. Bakit, gwapo ka ba? Alam mo Kuya Rene, ayaw ko sa pulis na to. Kanina lang may date yan. Ayaw ko mapabilang sa listahan niya. Matari na sabi ko. Nagsiselos ka ba, love? Biglang tanong sa akin ni Eman. Ginamit na naman niya ang endearment niya sa akin, kaya naiinis ako lalo sa kanya. Ilan ba kaming tinatawag niyang love? Alam niyo bagay kayong dalawa, sabi na lang ni Kuya sa amin. Mas okay na maging matandang dalaga ako kaysa patulan ko yan. Kuya ko na nga yan eh. Sige Kuya Rene, mauna na po ako sa inyo. Babalik na lang po ako bukas. Paalam ko kay Kuya. Hindi ka uuwi, ihahatid kita. Biglang sabi ni mamang pulis. Ayoko nang hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil nilagyan na niya ng posas ang isa kong kamay habang ang isa ay nasa kabilang kamay niya. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nasigawan ko na siya. Matigas kasi ang ulo mo. Sabi ko ihahatid kita pero hindi ka nakikinig. Sagot niya sa akin. Pwede ba alisin mo to? Utos ko sa kanya. Wala sa akin ang susi, nasa presinto. Sagot niya sa akin habang may ngiti sa labi. Buwisit ka talaga. Nakakainis ka. Naiinis na bulalas ko. Paano ko kikilos kung nakaposas ako at ang masaklap sa kanya pa?